So mga kababayan, humirit na naman po itong si Manlilin Lang Rodante Marcoleta ng kanyang pagiging onion skin. So hindi lang po nakakaalam, no, itong si Marcoleta po ngayon ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Isa sa pinakamakapangyarihan, pinakaimportante, pinakasensitibo at pinakamalaking budget na committee dyan po sa Senado. So actually, hindi naman natin sinasabi na hindi karapat-dapat itong si Marcoleta. Pero napaka-unusual po nito. Kasi po, tandaan po natin, no, sa history po. Kini-question ni Ob kung bakit si Senator Marcoleta na newcomer ang nilagay dyan sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Ob ka! Ob ka! Dyan pa lang, sa bungat pa lang natin dito, pinapakita niya na yung kanyang kaububan. Kaya, Ob, mamaya ako magre-react sa mga sinasabi mo. Pero syempre, bago tayo magsimula dito, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po hindi kayo ma-high blood na naman dito sa video na mapapanood ninyo. Kagaya ng napanood ninyo saglit, yung sinasabi nitong Ob na ito. Itong si Taki Ro, streetwise. Paano kaya kung jabin ko ito at streetin ko ito? Ano kayo mangyayari dito? Ngayon, kagaya ng sinasabi natin dito, bago tayo magbigay ng reaksyon, pero kaya lang may nanggugulo. Yan, yung kulay pula na yan. Mukhang hindi pa kayo nakapagpindot niyan. Pindutin nyo na yan para dumami tayo rito. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta dito sa munting channel natin, ang Boss Rick Vlogs TV. Eto na! Simulan na natin panoorin ng buo yung kanyang mga sinasabi. At syempre pagkatapos natin mapanood, doon tayo magbibigay ng malupitang reaksyon dito sa Ob na vloggers na ito. Ready na ba kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Ngayon kung ready na kayo, tanungin natin dito si Ob. Ob, ready ka na ba? Papasukin na kita rito. Ready na raw siya. Magsalita ka na, Ob. Pasok! So mga kababayan, humirit na naman po itong si Manlilin Lang Rodante Marcoleta ng kanyang pagiging onion skin. So hindi lang po nakakaalam, no, itong si Marcoleta po ngayon ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Isa sa pinakamakapangyarihan, pinakaimportante, pinakasensitibo at pinakamalaking budget na committee dyan po sa Senado. So actually, hindi naman natin sinasabi na hindi karapat-dapat itong si Marcoleta. Pero napaka-unusual po nito. Kasi po, tandaan po natin, no, sa history po ng Senado ng Pilipinas, hindi po nakakaroon ng chairman ng committee po na yan sa Blue Ribbon Committee ng isang bagong senador. Napaka-unusual po nito, no, kasi tandaan po natin, no, na si Tolentino, naging senador muna siya ng 3 taon bago naging chairman ng Blue Ribbon Committee. So yung iba nga po dyan, katulad nga po nila Joaquin Arroyo, nila Aquilino Pimentel, nila Drilon, di ba nila Gingonan, nila Dick Gordon, naging senador muna sila ng ilang taon bago po sila pinahawak ng Blue Ribbon Committee. So alam naman po natin, no, na pag ganyan napaka-unusual, nakakapagtaka po ito. Tandaan po natin, no, tuwing budget hearing nga po, no, nung kay Sara Duterte, ang palaging binabanggit nga po ni Marcoleta is yung kultura ng lisatura. Di ba naalala nyo yan, di ba? Na nung nagkaroon nga ng budget hearing kay Sara, sasabi lagi ni Marcoleta na respeto natin ang kultura. Ganoon, di ba? Respeto natin ang kultura ng lisatura, ganoon. Bakit ito mga kababayan? Kultura na po ng lisatura na hindi po nagbibigay ng isang chairman sa Blue Ribbon Committee ang baguhang senador. No? Diyan po natin makikita na sobrang double standard po nito ni Marcoleta. Pagpabor sa kanya, okay. Pero pag hindi pabor sa kanya, ayaw niya. Di ba? So, ang point niya natin dito mga streetwise, no? Yung pagiging onion skin nga po ni Marcoleta. So, syempre, yung mga ganyang klaseng mga gawain po ngayon sa Senado na unusual, mapapa-question po ang taong bayan. So, meron po kasing isang interview itong si Karen Davila na tinatanong nga itong si Chis Escudero tungkol nga po dito. Ang sabi nga ni Karen Davila, no, na totoo ba yung bali-balita na kaya binigay kay Marcoleta yung Blue Ribbon Committee ay parte ito ng bargain para makuha po yung boto ng Duterte Black para maging Senate President nga itong si Chis Escudero. So yan po yung tanong ni Karen Davila kay Chis Escudero. Siyempre itong lola mo na si Marcoleta na bakla ng taon, napikon.
Di ba? Alam niyo yung mga ganyan klaseng mga bagay, mga kababayan, dapat po pinapalagpas na lang po yan. Si Marcoleta rin yung nagbabanggit na dapat tayong mga politiko ay hindi onion skin. Tapos ngayon makikita naman natin patola ka rin pala. Double standard nga eh. Kaya nga manlilin lang, kaya nga pikon na pikon ito eh. Pag natawag na manlilin lang eh. Newcomer Senator Marcoleta, no, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No, I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all, but it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. So ayun nga po yung scenario mga ka-streetwise, no? So ayun po yung tanong ni Karen Davila kay Chis Escudero na actually napaka-valid na tanong naman nun. Kasi po natandaan po natin, no, kapag meron pong bagay na unusual at first time po ito nangyari, karapatan po natin sa bayan ng Pilipino ang magtanong. So alam nyo ginawa ni lolo ninyo, ni Marcoleta. Oh, pinatulan. 'Di ba? Itong si Marcoleta kasi meron tong programa sa Net25, yung kasama niya yung dalawang bugok, no, yung ano ba yon, yung sa sa Agang Amin ba yon, basta yun, comment nyo na nga lang, nakalimutan ko rin title ng programa nila sa Net25, basta yun, basta yun, no. So dito po, no, imbis po na sagutin ni Marcoleta yung tanong ni Karen Davila, kasi ganun eh, di ba, ayun ang issue eh. Ang tanong dito, bakit nangyari na si Marcoleta ay baguhang senador, kakaupo pa lang, hindi man lang pinainit yung puwet sa Senado, kahit man lang sana isang taon, sa kanya po binigay yung Blue Ribbon Committee. No? Valid na tanong yun, no? So, ibig po na sagutin po ni Marcoleta yung issue po na yan. Kasi, sumagot na siya eh. No? Kapag nag-reaction ka, dapat sagutin mo yung tanong. Ang ginawa po ni Marcoleta, lumihis. No? Ang sinagot nga po ni Marcoleta tungkol sa prangkisa ng ABS-CBN, tungkol sa pagiging host ni Karen Davila bilang anchor ng ABS-CBN, tungkol sa illegal na ginawa ng ABS-CBN. So, napakalayo nun. No, actually, hindi po ako bubibilib sa ganyang klaseng mga sagot. Yan si Obob. Walang pagkakaiba doon sa kanyang amo o kanyang boss. Siguro boss niya ito o siguro friendship niya ito, si Aling Karen. Di ba? Ito yung sinasabi natin dito, ipagtanggol ninyo. Ngayon, pinagtanggol itong Obob na ito, kaya syempre magririba tayo rito. Bakit? Ang dami niyang sinabi tungkol kay Senator Rodante Marcoleta. Magkakaalaman tayo dito ngayon, Obob ka. Una-una, ito na yung malupitang reaksyon ni Busrek para sa'yo, Obob. Makinig ka, Obob. Simula pa lang, hanggang ngayon sa reaksyon natin, puro Obob ang maririnig mo sa akin. Bakit? Obob ka naman talaga. Takkero Obob. Eto, takkin. Manliling lang daw si Senator Rodante Marcoleta. Ang lakas ng loob nito magsabing manliling lang. Sa mukha mo pa lang, mukhang nilinlang ka na ng nanay mo. Pangalawa, onion skin daw itong si Senator Rodante Marcoleta. Ikaw kasi, yung balat mo, parang balat ng luya. Buti na lang, kay Senator Rodante Marcoleta, inaamin mo na maganda balat niya kasi balat sibuyas. Ibig sabihin, makinis yan, boy. Ikaw kasi, balat luya ka. Tingnan mo yung mukha mo. Balat luya, mukhang luya. Ito pa, unusual daw kasi yung mga pangyayari kung bakit naging chairman ng Blue Ribbon Committee itong si Senator Rodante Marcoleta, sapagkat sa buong kasaysayan ng Senado, ngayon lang daw nagkaroon ng newcomer na senador na naging automatic Blue Ribbon Committee chairman. Naman, nagrereklamo si Ogag, nagrereklamo si Obob. Yung iba daw kasi may mga binanggit niya dyan, yung iba patay na, naging senador daw muna bago maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Diyan pa lang sa pananalita mo, lumalabas na yung kaububan mo. Bakit? Hindi ba senador na yan si Senator Marcoleta bago naging chairman ng committee, Blue Ribbon? Hindi ba? Binoto ng taong bayan bilang senador, nanumpa bilang senador, at itinalaga na chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado sapagkat siya ay senador. Ob-ob ka! Ang sinasabi kasi ninyo, gusto nyo kasi masakit sa damdamin ninyo na yung mga manok ninyo, itsapwera. Yung pinagmamalaki ninyong pinklawan, yung nabubulol talaga ako pag ganito kausap ko eh. Yung pinagmamalaki ninyong mga ob-ob din na kagaya mo, walang committee. Kagaya mo, wala kang bilang. Bakit ka nagreklamo? Ginagamit mo pa yung taong bayan. Ob-ob, si Boss Rek, isa yun sa taong bayan.
Isa ka rin sa taong bayan at ikaw lang ang nagrereklamo. Ilang piraso lang kayo, mabibilang lang sa daliri ko. Mga ob-ob kayo. Si Boss Rick hindi nagrereklamo. Gusto ko maging chairman siya ng Blue Ribbon Committee. Nangyari. Ngayon reklamo ka. Magwelga ka. Diyan naman kayo magaling. Magwelga kayo, pumunta kayo sa Senado, magbitbit kayo ng placard, ihampas nyo sa pagmumuka ninyo. Yan ang gawin ninyo. Magsama-sama kayo, pag-uupugin ko kayo lahat. Magaling lang kayo magsalita dyan sa mga channel ninyo kasi bayad kayo. Ang kakapal na pagmumuka ninyo. Sinasabihan ninyo balat sibuyas. Di bali nang maging balat sibuyas, abogado naman. Samantalang ikaw, wala ka na nga balat, wala ka pang sibuyas, hindi ka pa abogado. Abogado ka. Naintindihan mo yon? Straighten kaya ka. Para makita mo kung gaano ka-wise si Boss Rick. Magsama-sama kayo, pag-uumpugin ko kayo. Naka-blood na naman ako dito. Sa takiro na ito. Isa pa, may mga sinabi pa itong ob-ob na ito. Ang newcomer daw kasi walang karapatan kasi nga, tradisyon na raw yan sa Senado. Kailan pa nagkaroon ng tradisyon sa Senado, ob-ob, na hindi pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee ang isang newcomer na kagaya ni Senator Rodante Marcoleta. Magpakita ka kasi ng resibo mo. Ob-ob ka. Wala kang resibo, hanggang salita ka lang. Binabanatan mo yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta noon sa Kongreso na dapat natin igalang ang tradisyon. Yun talagang tradisyon nila doon. Sa Senado walang tradisyon na ganon. Nagkataon lang. Ob-ob ka kasi. Nakarapat-dapat. Overqualified. Itong si Senator Rodante Marcoleta bilang maging pinuno ng Blue Ribbon Committee. Entiende? Ob-ob ka kasi kaya hindi mo naintindihan eh. Magaling ka lang dyan sa channel mo. Galit na galit sila kay Senator Rodante Marcoleta. Bakit nga naman sila nagagalit? Kasi tatamahan sila eh. Lahat kasi ng mga negosyo ng bus nila, pag ipinagpatuloy yung kanilang negosyo at makitaan ni Senator Rodante Marcoleta ng kabulukan, masasagasaan. Pati sila, masasagasaan din. Mawawalan sila ng kita. Mauulat sila. Itong si Streetwise, pupulutin sa kangkungan nito. Hindi ko alam sa mga taong ganito. Isa lang masasabi ko sa inyo, ob-ob kasi kayo. Tinawag niya pang bakla si Senator Rodante Marcoleta. Kung titignan natin yung pagmumukha ninyo ni Senator Rodante Marcoleta, mapagkakamalakang pobreng bakla. Pag ikaw pumunta sa Malate, doon sa Ermita, maglakad-lakad ka doon, mapagkamalang kang bakla. Bakit? Mas mukha ka pang bakla sa mga bakla na nagpapasyon doon. Pero, hindi ibig sabihin na bakla ka, maganda ka tignan. Ikaw yung bakla na kahit wala kang ginagawa, parang ang dami mo nang ginawa. Ikaw yung bakla na kahit wala kang inutang, mukha kang maraming utang. Gusto mo ba? Ikaw yung bakla na hindi ka pa nagsasalita, bakla ka na. O ngayon, ano maramdaman mo? Siyempre, hindi ka papatulan ni Senator Rodante Marcoleta. Si Boss Rick ang papatol sa'yo, ob-ob ka. Bakla ka. O, ako na nagsasabi sa'yo ngayon. Bakit mo binabakla si Senator Rodante? Gayahin mo rin kung gusto mo. Sabihan mo rin ako ng bakla. Eh, suntukan tayo pagka ganon. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga ubog. Ang sarap ninyo pag-uumpugin. Eto ba? Nilinlang daw. Manliling lang si Senator Rodante Marcoleta. Saan banda, boy? Saan ka nilinlang, boy? Bakit, boy? Nung bang kumandidato si Senator Rodante Marcoleta at pagdating sa butuhan noong May 13, bumoto ka ba, boy? Para sabihin mong nilinlang ang taong bayan? Taong bayan na naman ginagamit mo. Taong bayanin mo mukha mo. Yan. Yan ang nababagay sa inyo. Pag binanatan nyo si Senator Rodante Marcoleta, yari kayo kay Boss Rick. Kaya gusto ko araw-arawin ninyo para araw-arawin ko rin kayo. At yung tinawag mo pa yung dalawang host, napakagwapo. Dalawang pugi. Doon sa Ni25, tinawag mo lang na mga bugok. Bugok ka! Ikaw ang bugok. Ikaw ang ugok. Mas pogi pa yung dalawa na yon. Kahit hindi maligo yung mga yon. Kahit magbabad ka pa sa tubig, pag ahon mo, wala ka pa rin mukha na iharap sa kanila. Naitan na rin lang ang gusto mo. Tingnan mo yung mukha mo. Para kang pader na hindi natapos ang palitada. Para kang poste na hindi binalikan ng taga-Meralco. Yan ang sinasabi ko kasi sa inyo. Huwag kasi kayo. Huwag kayo. Nandito na si Boss Rick. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayo magkamali. I-topic mo rin ako. I-content mo ako. Bakit ayaw ninyo? Takot kayo? Kasi mga ob-ob kayo. Naka! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi daw siya believe kay Senator Rodante Marcoleta. Bakit? Sinabi ba namin sa'yo? Sinabi ba ni Senator Rodante Marcoleta na dapat kang bumilib sa kanya? Ob-ob ka? Ni pagboto nga, hindi mo nagawa. Tapos bibilib ka? Talagang hindi ka bibilib dyan kasi masasagasaan yung gusto ninyo. Yung amo ninyo. Yan ang hirap sa atin eh. Mga ob-ob kasi kayo. Pasensya na po mga kababayan, mga kapatid at mga boss. Ganito talaga tayo rito. Pag ganito yung mga kausap ko, pag mga ganito, nako.
Talagang babalahurain ko yung mga yan. Hindi kayo obra? Streetways ka pa? Streeting ko mukha mo. Gusto mo? Paano mag-street? Yan ang sinasabi ko sa inyo dito. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mga kababayan, mga kapatid at mga boss, mag-iingat po tayo lahat. Sana po, nabusog ko kayo sa mga ob-ob na mga blackers. At sana po, patuloy ninyo suportahan ang munting channel ni Boss Rick Vlogs TV. Shoutout sa lahat na gustong magpa-shoutout. Kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayo lahat pwera lang sa mga taong ob-ob. 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 Gusto mo, streeting kita?